Tumatama sa gate na. Ay, may ano. Oo. Pantasi pa yung pagka. Oo, sarap o parang ayaw mo. Ha? Ha? Sarap ng ulam namin ngayon, no? Mga das na sigurado ay. Favorite mo pisang. Kala ko di ka kumakain ng tilapia. Susunod red tilapia na. Masarap kaya yung gata? Di ko paana. Oy, ayan, magandang buhay po. May biyaya tayo habang nag-aalmusal. Sipin nga natin ang almusal natin. Talaga naman, para kayo mga bata. Ito. Nasaan ba? Ito, huwag na nating banggitin kung kanino galing. Alam na kung sino yan. Ayaw magpabanggit. Ito, may sabog, may pangligo pa dahil medyo amoy ano na daw. May pangalan yan, ha? Ito, Gap. Take the Gap. Ito, kanina to. Oh, Dexter. Sukatin mo naman muna para. Kay tita to, kay tita. Thank you po. Oh. Ay. Ito. Ang bango ng sabon. Kahit ito daw, once a week lang ginagamit. Hanggang isang linggo amoy pa yan. Huwag mong abusuhin. Ayan. Oy. Pwede, pang date ito, pang date, pwede. Pang date. Oh, ito naman isa. Rizal. Oh, tingnan mo muna. Tingkasya ba? Tingnan mo nga. Nalaki ko ah. May sabon yan, may sabon. Mas magagaling ng Rizal. Kanina, sakto yun. Ay, thank you po. Lalaki din din sa mo. Ha? Iba-iba. Siya nang pumili niyan. Kung ano daw ang... pwede. Pwede. Oh, Nel. Baka kay Kongkong, pareho ata. Ito, natandaan ko kay Nel eh. Pareho sila Malaki. kay Kongkong eh. Saan ba? Akala ko wala si Kongkong. Parang wala akong nakitang Kongkong kagabi. Next ano na lang daw, next year na kung ano. Thank you po. Nel ba? Tayo nga. Oh, Nel, ayan. Malaki yan, Nel. Tingnan mo nga kung ano. At Kaya pa lang? Baring pamanigan. Kong. Ay. Thank you po. Tupalo daw yung sobre. Kanino to? Wala ata si Poroy eh. Poroy mo. Hindi ko alam eh. Tingnan mo. Ay baka, Poroy. May Poroy, may Poroy ito. Oh, ito kay Jomar. Jomar white, but white yung napunta sa iyo, Jom. Parang white chocolate ang labas mo nito. Oh. Ayan. Thank you po. Ayan, nawa pang church niya yan. Ay, pangakit na. Jun. Ito summer sarap. Iba yung sa'yo. Bakit ganun? Iba yung sa'yo talaga. Hindi titingnan mo. Iba yung sa'yo. Oo, tingnan mo sa'yo. Iba. Parang may Mamanikan yun. Oh, pangligaw ata ito eh. Pangninong talaga eh. Tingnan mo, pangninong yan datangan. Oh. Oh. Thank you po. Summer sarap. Basta mag-welding ka. Summer sarap. Pang welding. Thank you. Ayan, thank you. At batiin natin si Ate Pia. Pia Sigwa. Happy birthday Pia. Salamat sa lahat. Ayan. Shoutout na rin kay Lexton. Syempre, ingat sa trabaho, brother. Alam ko medyo anong trabaho mo. Medyo mahirap ng konti. So, ayan, ingat. At happy birthday. Thank you po. Yan o, tuloy natin ang vlog mga ka-farmer. Finding cobra. Hindi. Wala din kasi di namin kung saan ilalagay ang mga kahoy. Nasobrahan kami sa kahoy. Ito ay na namin to. Gagawin na po namin tong tawag dito. Gagawin namin tong lamesa na. May babalik ko lang ang panahon, hindi ko na kinuha ito. Minsan yung mga tukso talaga eh. Kasi 25,000 lang naisip ko, sabi ko wow, sayang.
Kuhanin ko, bayad ka ng sabihin mo 10,000 sa pagtitis-tis. Pwede na yun, di ba? Ikawi ka na. Oh. Tumatama sa gate na. Oo. Oo. Tulin mo na. Kailangan mabuhusan to ng used oil sana, no? Kung nakabili tayo. Marami napapasaya ng manggang to. Itong manggang ito, nabili po yung lupa. Dito na yan. May poso dito. Ayun. Mayroong poso dito. Ginawa din namin yon kasi nga para nga malayo sana doon sa bahay, kasi yung unang bahay nung caretaker, nung fish pond pa lang po ito, naandoon. Wala pang tao doon. Yung mga umpisa namin. Ayun. Ito, mga kahoy ililipat galing doon sa kabila. Pausukan. Mamumulaklak na to, inusukan na eh. Bagay, na, pa December na. Bulaklak na po ang kasunod ng mga mangga. Nausukan na. Mamumulaklak na yan. Kalimutan ko nga, meron pala ako nakita sa palengke kanina, bibili sana ako. Ito, puputulin yung kasi tumatama doon sa gate pagka binuksan. Ayun na, oh. Dito tumatama, no? Oo nga. Kaya pala biglang bigat pagka hinila mo. Dito sana, oh, maganda yung freezer. Pero kung makakatakbo sana sa gilid, yun na lang manggang putulin din doon. Dito sa may likod ng bahay, mas maganda doon. Kayang paatras yung 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 boom truck niya. Maliit lang naman yung boom truck niya eh. Dito dadaan. Hindi pa. Dito po sana, oh, kasi ito isa sa mga option ko dito, yung freezer. Kasi alam niyo, pagana ko po yung freezer na yon at magka solar, ang dami pong pwedeng option na pwedeng gawin. Pwede kang bumili na ng mga manok, pwede kang nang magpa rolling ng chicken, kung sino ang gustong magtrabaho para makabawas-bawas po sa at least create ka ng maliit na negosyo, di ba? Para sa kanila din naman. So yun, tingnan mo. Dito dadaan. Dito sa likod ng bahay. Makakadaan sana dito. Wala namang problema kung alas 12. Masarap o parang ayaw mo? Ha? Ha? Sarap ng ulam namin ngayon, no? Picadillo. Tapos dalawang sili. Naku po. Fresh. Sarap nito, green sili. Kuha tayong siling green. Masarap yung green pa. Ayan po ang kinaganda lang. Alam niyo na, pagka may mga kahit nasa paso lang na sili, diba? Ayan, oh, ito #1 in the world. Sili, gusto niyo pa?
Na? Na? Anong gusto nyo? Green o... Anong gusto nyo? Green? Mga das na sigurado ay favorite ng pisang. Kala ko di ka kumakain ng tilapia. Susunod red tilapia na. Masarap kaya yung gata? Di ko pa na. Naman ni. Ito managtal ka pa ba? Dito na. Ay balik na yung line. Ano na? Awa? Balik sa down ng line. Ong! Ba't lumalayo ka dito ka? Tabihin mo ako. Hanap-yapin. Lagi talagang style mo yan ano, yung upo sa sulok ano. Wala naman tayo sa bundok eh ha? Na? Dapat ka ng dampos yan. Siglang po. Hindi po, nag-video lang. Dati ka bang NPA ko? Hindi ko. Pero hindi ka na-recruit? Ayaw niya sa... Ha? Nung nalaman nilang tatot siya, Oo. tinanggal. Aduwag? Ha? Nabentador pala tumakbo na. Nabentador pa na eh. Wala naman natin bulong. Ayan, rakal. Say-say. Sili ko. Di ka nagsili. Na, sili. Di ka nagsili. Huwag na nga tayo ko. Mustasa. Sino gusto ng mustasa at saka ano? Dami dun oh. Pechay. Guwi kay Pechay oh. Ako kuya, mustasa. Mabab ka ng bulong mawagan eh. Ako nagtaniman. Meron na naman kasunod. Next week yan. Yung isang ano no? Mustasa no? Kasi lang palulukan dito at ang buwang mawagan. Sarap ah. Taba yung tilapia. Kaya pa magumpisa na din lumabas mo lawid ang ulan niya. Diba? Ay ako. Tudura sa akin. Ano ba? Bawas basura na naman tayo. Bawas basura. Ayan, maluwag na po doon. Magbawas basura tayo. Tapos ito, pinalakal na rin natin. Dati po itong ano sa yung ano yan yung compressor ng ano freezer. Pero ito ang sarap siguro nito, grabe, sobrang sarap. Paano na lang kung ito na lang ang isang rambutan sa mundo. Naku, napakamahal siguro. Baka ang makabili lang nito ay congressman, ano, o kaya senador. I-auction natin yan. Nag-iisang rambutan sa mundo. Ayan na po ang ulan. Naglagay pa naman ako ng lason sa ating mga paligid, sa mga suso, mga ka-farmer. Ayan. Sana naman ay hindi naman po ganun kalakas itong bagyong ito. Dahil sayang naman kasi malakas na po ang mga bagyo ngayon. Sinlakas ng mga nasa Kongreso at Senado. Sinlakas kumain. Ayan. Ganun din po yung mga bagyong dumarating, lumalakas din. Kaya wala, talagang ganun. Ingat po tayo.
Ito nga ang ano, talisay oh. Bagay naputulan na po yung ano niyan, third layer ba, fourth layer. Pero makita niyo po pag umaga, grabe malakas ang hangin. Talagang sumasayaw ang mga puno. So ayan, dito nagsunog sila. Sabi ko ingat sila sa pag-angat ng kahoy, lalo na po itong mga to. Pagka ay naangat na, at ingat dahil di natin alam baka may ahas. Hirap na. Nako, lumakas yung apoy oh. Nagsunog sila. Patay na naman yung ating patay na naman yung ating stress na naman. Uling. Sana magamit natin tong mga kahoy na to. Pagawa na lang natin ng mesa. Kung i-for sale na lang natin. Mabawi man lang yung iba. Ito. Asa na po? Ayan o, pinatay ko na dahil lumaki. Ayan o, wala na pong bunga ito. Itong kalahating to, hindi na mamumunga yan. Ito, namatay na. Umano yung init doon, no? Sobrang dami naman. Di nila naisip. Ako po, talaga naman. Dami pa naman napapasaya ng ating ano to. Ako yun Pinatay ko na. Daming basurang kailangan tanggalin talaga. Kahit doon. Kasi bebe nainis na rin eh. Siyempre basura talaga yan. Pakain na si Papa ng isda. Sa gitna ang mas marami, Papayam. Sa gitna. Dito parang ano na lang, kaunti lang, pero ito yung mga malalaki. Nandun sa gitna yung mga maliliit na marami din pala. Akala ko konti lang ang nakasurvive eh. Nung nakita ko umiikot kanina yun doon, marami na. Nagparonda na pinaronda na namin yung mga bagong kalapate. 4 pa daw ang hindi umuwi. Merong isang lipad ng lipad. Ayun, naandun, lumadapo sa mga puno. Meron daw sa Nara naman. Anak ng tipaklong. Batcher yan, tinatawag nila. First time lumipad. Ayan o. Nag-enjoy. Mga magagandang lahi pa naman yan. May red bar doon, ayun. Tapos ito mga ka-farmer, lalaki na ng isda natin. Tutukan, ayan, kita nyo. Wow. Ito na yung mga isda natin. 2 months old. 2 months. Grabe na. 2 months. Ayan po ang 2 buwan na red tilapia. Oh. Malaki na din. Hindi na bababa sa size 10 siguro yung pinakamalaki. O mga sabihin mo ng 8-7. Kasi kanina yung binili ko kay Dindin 4 na piraso Papem, lagpas 1 kilo eh. Yung mga binili ko na yon. Ito ngayon yan. Ayan. Ay, malalaki na rin. Kabatso yung iba oh. Pwede tayo nito pag lumaki na pwede tayong pre-order. Pre-order po kayo ng frozen na. Ipo-frozen na po natin na per kilo. Kayo na ang magluto. Tapos meron din tayo siguro sa kainan magkakaroon tayo ng sweet and sour na ganito, pag-aaralan natin. At sinigang sa miso na ganito din. At siguradong masarap yan. Diba?
Napakaganda ng isda. Solid. Grower na ang susunod na bibilhin ko. So pre-starter and grower. Ay yung pre-start meron pa naman tayo. Grower na, malakas na po ang grower nila. Mas malalaki na ang butil bibigay natin. Nalakihan na nila yung flower horn, papayam ano. Mabagal din lumaki yung flower horn, no. Ayan yung flower horn yan, no. Ayan ba yan? Oo. Tingnan mo, maliit na siya doon sa red tilapia. Mas malaki yung red tilapia. Tapos doon ang daming ayungin. Di lang talaga nakikita. Andyan din, naglalaro din sila. May ikot-ikot din sila, papayam. Mga ayungin. Kaya susurpresahin na lang tayo ng ayungin talaga. Dahil yung ayungin natin ay siguro baka 3 months pa malalagaganda na din ang size. Yung mga maliliit nga doon, lumalaki din eh. Lumalaki din. Dami na namang bago. Patay tayo nito, baka magsiksika na. Paano natin uhulihin yung papaya? Na. Bubo trap. Gagawa tayong bubo trap na maliliit, no? Kahit mga ilang piraso, ihuhulog natin. No? Tapos may bangka. Pwede siguro, no? Ganda nga yung pansapol na tayo para makita rin natin yung ulang kung ano lang ano. May papasok din bang ulang doon? Oo. Yung fish trap na nakikita ko sa TikTok. Bibili tayo. Order ka. Di ko alam yun eh. Pero yung ulang wala pa. Maaga pa masyado papayam eh. Mga 6 months siguro pwede na tayo mag-sample sa ulang. Ito 2 months old oh. Grabe, nakakatuwa. Nakaka-amaze. Dito ka na lang magre-relax. Makakalimutan mo yung mga buhaya sa ano, sa Kongreso at Senado. Nakakaanong panoorin. Masakit kasi syempre may mga anak ka, di ba? So bawat kibot mo naman, di ba? Alam niyo naman po siguro yung mga value added tax na binabayaran natin. Kada kibot mo meron yan, di ba? So tapos may 3 kang anak na maliliit na alam mo yon, na kahit sa kanila lang sana mabago yung sistema, matikman man lang nila yung ginhawa ng buhay. Hirap mangibang bayan para lang iwanan mo yung pamilya mo para magsakripisyo ka, tapos di ba, and at the end magkasakit ka, imbis na sana kung walang nakawan eh libre na yung pagpapagamot mo, magbabayad ka pa rin ng napakamahal dahil pinagnanakaw na yung mga budget. So masakit talaga. Kaya lang yung education pinagkakait po nila sa taong bayan, kasi pag na-educate mo ang tao, yung mga ordinary people, kagaya yan, yung mga tauhan ko, sa kanila parang it's not a big deal eh, kasi hindi po nila nauunawaan ng maigi kung ano yung nawawala sa kanila, which is I think isa sa mga rason kung bakit ayaw nilang matutunan po yan ng mga ordinaryong tao, yung mga nasa mga mababang antas ng tao, na which is yun ang nakararami, ayaw nilang maintindihan, di ba? Kasi talagang magkakagulo. Kagaya sa ibang bansa, educated yung mga tao, alam nila, teka lang, uy, di ba? Eh dito, mabigyan ka lang ng ayuda, ano na, okay na, sinasamba na yung politiko. Pero hindi nila alam, it's just a fraction of what they are getting, di ba? Parang ganon. So masakit po talaga, masakit. Kaya lang ngayon yung investigation na ginagawa, parang may mga linilinis. Ay, hindi po ako pro Duterte, hindi po ako pro Marcos, hindi po ako Dilawan. Ako ang hinahanap ko lang is hustisya talaga. Na makita natin yung, di ba? Kung nagkasala yung side ni Duterte, nagkasala yung di parusahan, tapos ang istorya. Ganun lang naman eh.
Importante para sa taong bayan. Wala na po tayong kalimutan na natin yung pro Marcos or Duterte, isa lang naman, di ba? Kailangan natin mabago ang sistema talaga. Buti na lang may isda, kahit paano may sumisingaw ang konti yung stress. Dami na, nandito ngayon ha. Pero ngayon ko din lang po nakita ng maramihan na naka malapitan dito. Lumaki na po talaga. Lumaki na sila. At yun lang, hindi pa tayo makapagbingwit nga. Pero si Nainay kasi addict sa pamimingwit pagka baka mamaya makita ako, talagang kukulitin ka ng kukulitin. Pero malalaki na. 2 months. 2 months. Gusto ko na silang makita sanang malapitan siguro mga 3 fingers and more na yan. Ayun kagaya noon, malaki na. Ayun lalaki na nila. Wow, talaga naman yun doon sa gitna, hindi pa nakakapag si Papa yan. Baka ako na. Kanina naghagis ako Ganda nga sana nito kung mas malalim pa, kaya lang yung doon ang inaalala ko. Yun lang naman once na yung tubig doon, di ba? Tataas talaga. Yan, summer, tambakan natin yan. Ayun, laki. Ang laki. Happy birthday pala kay Pia Sigwa. Ayan, happy birthday sa iyo. October, malapit na ang birthday ng aking brother, si Maynard Villones. Ayan. Brother, malapit na naman. Kailangan ipagpasalamat, 1 taon, di ba? Nakaraos na naman. So, laban lang tayo. Ayan. Advance happy birthday sa iyo, brother. Ingat ka palagi. Lalaki na talaga. Uy, ayun choy. So, ayan sarado po kami ng Sabado, mga ka-farmer. Makakapanood nito ng Friday, Saturday sarado, and then Sunday bukas kasi may bagyo pong parating at sayang malugi tayo. Ako po ay honestly talagang stress na, pero ako naman ay nananalig sa Panginoon na ibibigay niya naman ang ayoko din naman pong mawala ng trabaho itong mga ito, pero sana mabigyan niya ako ng paraan para lang mairaos ko po sila. Talagang mabigat. So bahala na, basta tuloy lang tayo. Pero sabi ko nga, bebe, ayusin mo, baka pwede na tayo magpa day off ng 2 beses sa 1 linggo siguro. Tapos yung sa kainan, tingnan mo kung kung ganun na lagi, mahina, antay na lang tayo pag lumakas, saka na lang tayo mag full force ulit. Pero for the meantime, medyo naman, kasi pag tumaob ang bangka, taob lahat, diba? Ganun. Meron tayo. Ito Kong, lumilipad Kong. Ha? Ayun yung magandang ibon violet ang singsing Oo, yung may sensor. Talagang alam na alam ni Kong mukhang matindi itong ibon na ito. Sana makauwi. Paparonda ako. Nandyan lang naman papasok yan. Pagod na walang tigil sa kakaronda First time nakalipad. Minamaster niya pa siguro yung paglipad Kong. Ang buwisit na ibon to. Dami kasi sarap tingnan. Grabe. Wow.
Dito ka na lang marirelax. Talaga naman. Ang dami. Nagdagan ko pa. Dumami ma. Dumami sila. Meron pa rin. Oh, ayan na. Allah. Pumunta na rito, Papayam. Sarap tingnan, nakaka-relax. Maganda sa red tilapia, kikita mo no? Yung black, talagang hindi mo makita Yun po ang kaibahan ng may natural food. Tingnan nyo, hindi sila ganun ka-aggressive. Kahit yung unang pakain sa unang araw, unang beses sa araw, no? Yung first drop ng sa umaga. Supposed to be, yung lapag niyan, makikita naman, ganun yan. Pero ito hindi. May pagkain kasi sila Pero kung wala yung mga kangkong na yan, naku po, baka naandyan na sa'yo, nag-aabang, umiikot na. Nag-aabang na sila sa anuhan ng bagsakan ng feeds, no? Kung saan mo man siya, sa area kung saan mo siya pinapakain. Nag-aabang na kasi wala silang pagkain. Pero kung ganyan po, maraming duckweed, daming lumot, di ba? Yung mga ugat ng kangkong na yan, mahaba yan, nakalaylay yan. Talagang yan, paradise ika nga sa kanila. Kaya relax lang sila. Hindi sila ganun ka-aggressive sa pagkain. Pero at least kumakain po. Especially yung pagkain na to, high protein. Ayan na, bago tayo magtapos mga ka-farmer, marami na silang inilabas na mga kalakal na hindi naman na magagamit. So at least mabawasan man lang. Ayan na yung dilim grabe. Ayan na, siguro yung bagyo. Dilim. Tapos sana kahit i-sacrifice na natin tong manggang to, makadaan lang sana dito yung boom truck para mailipat dito yung ang ganda sana kasi maikli yung wire na tatakbuhin makakatipid tayo. At the same time na dito lang sa likod. Tingnan natin kung kakayanin. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay.